Hello guys, good afternoon. Welcome po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. Ako nga pala si Josh. For today's video guys, bibigyan ko kayo ng 8 kadahilanan kung bakit ba nalalak or nadi-disable ang ating mga Facebook account. Very very trending ito ngayon sa social media, lalo na sa Facebook. So guys, ingatan natin ang ating mga account kasi sobrang higpit na at sobrang dami talagang nag-impersonate sa atin. Ano nga ba yung mga dahilan kung bakit tayo ay nalalak sa Facebook? So, ang sample niyan guys, eto, pakita ko sa inyo. Ayan. Eto, ayan yung lock. Ayan, naka-encounter na po ba kayo guys ng ganito? Your account has been locked. Sabi dito, we saw unusual activity on your account. This may mean that someone has used your account without your knowledge. Ayan, so nalock ito no October 14, 2023. To protect your account, your profile is not visible to people on Facebook. You can use your account. We take through some step to unlock your account. Etong get started na to, kailangan po meron tayo ditong nakalink na email or mobile number dito sa atin at nagpapatunay na itong account na to ay sa atin. Kailangan mag-verify tayo. Kailangan magpasa din tayo ng ID. Paano kung wala kang ID? Kung minor ka tapos na-lock ang inyong account, wala kang supporting documents. Possible, mahihirapan ka or hindi mo na talaga ma-open itong Facebook nyo. So, kailangan po talaga may nakalink na mobile number dito sa inyong Facebook account. Okay? Ang next naman yan guys, bago naman kayo magkaroon ng disabled account, ito yung usual na nagpa-pop up or nagno-notify. Ayan you can like page right now. Sabi dito, to prevent any misuse, we limit how often you can do certain things on Facebook. It's look like you hit one of our limits. So meron palang mga limitation si Facebook dito sa kanyang platform. Pamilyar naman kayo sa follow to follow. Ayan guys, hindi natin sinasabing bawal, pero po ito ay may limitation. Ayan, kung kayo ay nagpa-follow ng mahigit 100 o 1,000 isang araw, posible talaga magkaroon ka ng spam violation. Alam niyo po ba ang spam violation, nakakategorize din ito as community guidelines violation, misuse, no? So meron tayo ditong 8 kadahilanan na pwede kong i-share sa inyo na nagiging cause kung bakit nalalak ang ating Facebook account. Number 1, ayan, fake accounts. Alam naman natin sa Facebook ang daming impersonator. Papakita ko sa inyo magsa-search tayo dito guys ng pangalan ko, fake accounts. Nalilito si Facebook kung sino ba talaga ang tunay. So, search tayo dito ng Jose Mulyeda Jr. Ayan, check natin kung ilan yung impersonator ko. Ayan, click natin yung people. Ayan, so wala na din pala. Ito na lang, dadalawa na lang. Ayan, dadalawa na lang guys yung nire-report ko kasi guys kapag meron akong kamuka. Pero dati ang dami nito. Ayan, 'di ba? Wala na din Wala na iba. So eto na lang din. So which is good, nag-update na talaga si Facebook. At yun nga, dahil nga mahigpit na si Facebook sa mga impersonator, dinidelete na po niya automatic yung mga impersonator na account. Okay? Ang next naman niya, misrepresentation. So, etong misrepresentation, kung pagbabasin natin si Facebook, ayan, sabi dito, ayan, wait lang. Sabi dito, if you created page that impersonate a person or entity, it will lock or even close without warning. So, ganun pala. No, kapag pala tayo ay kumuha ng mga pangalan, no, or nag-create tayo ng page na may kamuka sa online, posibleng malak ang ating account. Yung isa na yun. Pangatlo, ayan, nagjo-join sa mga group. Ang maximum limit lang po ng isang user ay 200 groups per user sa Facebook. So baka mag-exceed kayo dyan guys, no? Ayan, automatic magkakaroon ka ng disable or spam violation. And then yung pangatlo, spam. Ayan, ano ba tong spam? Hindi po ito yung inuulam. Ito po ay if you posted too many message on your wall or in a group in a too short time span. Ayan, it can considered spam.
Ayan, nagiging spammy na tayo guys, lalo na sa mga post natin sa wall natin ng maya't maya. Comment tayo ng comment sa mga creator ng sunod-sunod. Familiar ba kayo sa up? Ayan, kapag po hindi nababasa yung comment natin sa live, ang ginagawa natin up, 'di ba? Ayan, so posible pala tayo doon guys magkaroon ng spam violation. Okay. Ilan na ba? Pang-5. Hindi na natin isasama dito yung friends and underage. Ito, yung offensive content. Ano ang sinasabi dito ni Facebook? You wrote offensive content or nag-content ka ng offensive or sensitive. Ayan na nga, 'di ba? Bawal pala ito yung may mga SPG, yung mga content na posibleng maapektuhan even yung mga minor. So bawal po ito guys, no? Lalong-lalo na yung incitement. Alam niyo naman incitement. Familiar ba kayo doon guys? Meron akong kilala na creator. Ang kanyang violation ay incitement. Ito pong incitement ay panghihikayat ng kaguluhan. Yan po ang ibig sabihin ng incitement. Ano pa ba? Civic issue, civic topics, or sensitive topics. Yan po ay mga bawal. Bullying, harassment, yung mga parinigan sa social media, yung mga patama. Ayan, ako, posible pala tayo magkaroon ng violation dyan. Kaya maging maingat, be responsible sa mga pinopost natin sa online. Ano pa yung next? Frequency. Ano tong frequency na tinatawag? Hindi po ito yung sa radio frequency, hindi po. Sabi dito ni Google, you may have sent too many friends requests or made too many wall posts, especially with identical content in a short time frame. Bawal pala tayo guys mag-post ng magkakasunod ng magkakamukha na post. Bawal pala yon. So iwasan natin guys mag-spammy or magdulot ito ng frequency, yung madalas maya't maya na pag-post ng similar content at similar na tawag dito, identical content at maya't maya na pag-post. Okay? O yung last two guys, eto last two. Ayan, okay, hack. Ayan, kapag na-hack naman tayo talaga guys, automatic naman yan, pwede talaga tayong ma-disabled or ma-lock ang ating account. Okay, matik na yan guys kapag na-hack. Okay, if somebody may have tried to gain access to your account, so your Facebook need to verify who you are and who you are. And typically someone will report and flag for this activity. Ayan, kapag po na-recover natin ang ating account, check natin kung ano yung mga recent activity na pinost natin. Baka po na-compromise na yung account natin at hindi natin nakita. May mga posted na pala ito sa groups, sa mga wall natin, na mga sensitive, di ba? O mga scam post. Posible kasi yan ang ginagawa ng mga phishing link, no? Kaya wag po kayo basta-basta fill out ng inyong mga important details sa mga website. Nako, baka po ma-access ang inyong account. Mahirap na, lalo na kung wala kayong tawag dito, second layer of security. O yung panghuli, malware. Ito nga yung sinasabi ko kanina. Yung mga link na nakikita natin sa Facebook, sa email, wag po kayo guys mag-fill out basta-basta nang walang supervision ng mas nakakaunawa at nakakaintindi. Mag-ask kayo ng advice kung sa tingin nyo itong i-click nyo na to, itong i-input nyo na data ay secured ba? Magtanong kayo guys para hindi kayo ma-hack. Okay? So, yun lamang po ang ating 8 na kadahilanan kung bakit na-hack or nako-close ang ating account, na-disable ang ating account. Number 1, fake account. Okay, number 2, misrepresentation. Kapag tayo ay nag-join ng groups, dapat po behave lang tayo. Spam violation, offensive content, frequency, hack, ayan, and malware. Yan po ang mga dahilan kung bakit tayo ay na-account disabled. Okay? So, again, ang una nating makikita kapag tayo ay na-hack, eto, ayan ganyan. Tandaan nyo to guys, kapag tayo ay malapit na ma-disable, ayan po ang nag-a-appear. Spam violation po pag ganito Okay, and kapag nalakta tayo talaga, eto naman yung mag-a-appear. Ayan, so kailangan mo na ditong i-recover gamit ang supporting documents or ID mo. So, yun lamang po, maraming salamat. And guys,
I-share ko lang sa inyo, 80% po ng ating viewers ay hindi pa nakapag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Kaya ano pang hinihintay mo? Mag-subscribe ka na. I-click mo na din yung notification bell para pag meron tayong bagong upload, manonotify po kayo kaagad. See you again sa susunod na video. Bye-bye!